Hi guys, if you are living or resident of any Gulf Cooperation countries or GCC countries such as Saudi Arabia, United Arab Emirates, Oman, Qatar, Bahrain, Kuwait, this is a must-watch video for you if you wanted to go in Azerbaijan. Before I will teach you on how to process your visa, I wanted to share to you two important things to remember. If you're living in United Arab Emirates, you are visa on arrival, just make sure you have your physical Emirates ID because upon arrival in Azerbaijan, you have to present the original Emirates ID and the passport in the immigration for them to issue you a visa on arrival sticker on your passport. Now, second thing is you will be exempted for visa if you're living in Saudi Arabia, Oman, Qatar, Bahrain, and Kuwait if your sponsor is with you during your trip. So, ibig sabihin, kailangan kasama ninyo yung sponsor ninyo papuntang Azerbaijan para hindi nyo na kailangan mag-comply or mag-obtain ng visa. Usually, applicable ito sa mga DH or family driver na kasama or dadalhin ng kanilang sponsor sa Azerbaijan. But if you are a normal worker or ordinary worker dito sa GCC except UAE, kailangan yung mag-comply ng visa. Now, before deciding to go in Azerbaijan, you have to think like 10 times, 20 times kung itutuloy ninyo yung application because you have to remember that the Azerbaijan has only have their embassies in UAE, Riyadh, Saudi Arabia, and in Kuwait City, Kuwait. So if you are living in Oman, Bahrain, Qatar, you have to go in these countries for you to apply for a tourist visa. As for me, I am living here in western region of Saudi Arabia or in Jeddah. So I fly to Riyadh for a personal appearance to apply a visa. Unlike Schengen visa, you have to go in VFS. With Azerbaijan visa naman, you have to go in Riyadh Embassy. Because in Jeddah, there is no consulate. Honestly, sobrang napaka-frustrating mag-apply kasi hindi sumasagot ng tawag yung embassy and matagal mag-reply sa email yung officer. But to be fair with the officer, medyo tough siya pero he likes Filipino. Very helpful naman siya and tinuruan niya rin ako kung paano yung gagawin ko. Kasi nung nag-apply ako, I have some mistakes na sinabihan niya ako na ito yung gawin mo and then bumalik ka. So, I will teach you on how to process the visa. Siguro applicable ito sa lahat if you're living in Oman, Qatar, Bahrain, saka talagang gusto niyo talagang mag-Azerbaijan, applicable tong video na to also with you. Kasi ako, I'm living away from Riyadh. So for me, I am in Jeddah. Lumipad talaga ako sa Riyadh. First requirements is the Azerbaijan application form. You have to fill it up online. Take note, online. Ito yung mga tips na ituturo ko sa inyo sa pag-apply sa application form. Kung ano yung picture na ilalagay nyo doon, yun na rin yung mag appear sa inyong visa. And then, number two is to make sure na kung ano yung national address ninyo sa AdShare ninyo, yun din yung magre-reflect doon sa address na ilalagay nyo sa application. Other points to remember is for your hotel na isusulat doon sa application form is make sure na nakalagay ang pangalan ng hotel, complete address, and the telephone number or contact number. With the contact number, you can start with zero. Hindi na kailangan ilagay yung international code ng Azerbaijan. Basta make sure lang na tama lahat ang isusulat ninyo doon sa application form ninyo. Now, once you are ready, pwede nyo nang i-print ang inyong application form. What if nagkamali kayo? You can always repeat and generate a new application number. Kasi sa totoo lang, ilang beses din ako nagkamali sa pag-apply. So, ilang beses din ako nag-reapply with different application number. And finally, kung ano yung tama at perfect na application form, yun yung pinresenta ko sa embassy. Now that you have the application form na printed na, you have to make sure na yung passport ninyo has 6 months pa na validity. For me naman kasi 10 years, so 3 years ko pa lang siya nagagamit. So, qualified yung passport ko. Now, for your ikama, you should have to translate it into English kasi hahanapin yon sa embassy. Make sure also na yung translation ninyo has
a Chamber of Commerce authentication. Maghanap kayo ng mga translation office na magta-translate ng inyong ikama or yung mga ID ninyo and have it authenticated by the Chamber of Commerce. Additional to this is to screenshot and print the expiry of your ikama directly from your Abshare. Doon sa Abshare natin, meron doon parang ikama number ninyo plus yung expiry date. I-screenshot nyo yon and then i-print nyo kasi hinanap din yun sa akin na hindi ko nagawa kasi hindi naman siya nakalagay doon sa requirements na binigay nila sa akin. Now, for the fourth requirement, you have to pay the visa that is $20 or 75 reals. Pero ako dinagdagan ko ng 5 reals kasi malay nyo, biglang nag-change yung, nag-fluctuate yung and then padadagdagan sa akin. So, dinagdagan ko na ng 5 reals. So, I paid 80 reals for the visa and then I print it out. By the way, i-insert ko lang, nakalagay doon na kailangan nakastamp daw ng bangko. If you have receipt directly from online, pwede nyo nang i-print out. Fifth requirement is your round trip ticket. So make sure lang na tama yung name ninyo at saka yung details na nakalagay doon sa is you should have a hotel in Azerbaijan. Me, binayaran ko na lang siya sa hotel. So sa booking.com naman, pwede kayong mag-book or Agoda in advance ng inyong hotel and then you can cancel it anytime. Another requirement is travel insurance. Pwede kayo kumuha kahit anong travel insurance dito sa Saudi Arabia, ino-honor yan nila. Unlike Schengen visa na mapili sila kung ano lang dapat yung insurance company na pagkukuhaan ninyo. But with Azerbaijan visa, kahit saang travel insurance, choose the cheapest one. Finally, you have to provide any photo siguro will do. It's I think 30 millimeter by 40 millimeter, something like that. Parang mas maliit lang siya sa Schengen visa na picture. Anyhow, hindi naman yun susundin eh. Yung kung ano yung photo na nilagay nyo dun sa application form ninyo online, yun pa rin naman yung susundin. Kung may kulang or mali, ibabalik sa'yo and sasabihin sa'yo kung ano yung mga kulang at mali. Pero kung kumpleto naman, i-accept na nila yon at sasabihin sa'yo na 15 working days. You have to take note na in Azerbaijan Embassy in Riyadh, they are only open from 10 a.m. until 1 o'clock p.m. Now, before going to Azerbaijan Embassy, you have to send them an email and ask for an appointment, yung preferred time ninyo para sa inyong visa application. Make sure to attach the visa application number. Now, you have to wait for the visa officer to reply on your email. Huwag kayong pumunta doon na wala siyang reply kasi pagdating nyo doon, hindi kayo i-accommodate. Kasi for me, ang nangyari noon, parang October 29, nag-email ako sa visa officer at nagsabi ako na pupunta ako ng November 5. 4:30, sinabihan niya ako na, "If you want, you can come tomorrow," parang October 30. So, ginrab ko na yung opportunity kasi nag-reply siya kaagad eh. Right away, nag-book agad ako ng ticket Jeddah to Riyadh. And on that day, pumunta ako ng Riyadh and then pagkagabi, bumalik din ako. Which is why it is a very arduous process pag nag-process kayo ng Azerbaijan visa. Kaya before kayo mag-decide na pumunta ng Azerbaijan, think a 100 times. Huwag niyong pahirapan yung sarili niyo. For me, hindi na siguro ako uulit or babalik sa Azerbaijan. By the way, guys, I will share another video sa experience ko sa Azerbaijan. At least if you are willing to push through with this application, alam niyo kung saan pupunta and how many days dapat kayo pumunta doon. Kasi sa totoo lang, even for 3 days, kaya nang tapusin ang Baku. So hindi niyo na kailangan pumunta pa ng outside city or suburb lang ma-explore ang Azerbaijan. So that's it.